Hello, good evening. This is FK Juana again. So, share ko lang sa inyo yung konting tips about the terms and condition of applying life or health insurance with investment man yan or pure. Meron akong client na nagsabi na, ma'am, pwede bang hindi ko na i-declare yung mga health, history kasi nga may history siya sa confinement sa ospital, ganyan. So sabi ko, ma'am, required po yun kasi kailangan ko po yung credibility nyo, hindi lang sa kung saan nyo kinukuha yung inyong income, kundi yung sa application din natin na requirements, kailangan ko din pong alamin. So, explain ko sa kanya na bakit ganun. Sabi ko, unang-una, lisensya ko po ang nakataya dito. So, pag nagsinungaling or merong requirements na hindi ko din-declare, pwede ako matagalan ng lisensya. So, kumbaga pangalan ko, taya ko. So, sabi ko, ginagawa ko lang po yung trabaho ko. So, sabi niya, ay, ganun pala yun. Sabi ko, opo, kailangan sabihin lahat kasi pagdating sa claims, ayan, ganito na tayo kasi marami dyan nagrarant sa Facebook or ano, so hindi naman naintindihan yung terms and condition talaga. So, sabi, hindi na claim or mga ganyan na nagkakalat sa social media na hindi naman nila naintindihan yung, ang paloob sa kontrata. So, sabi ko, pagdating po kasi sa claims, just in case, kumbaga hindi pa siya nakatapos sa contestability period. So, just in case, tinamaan ng cancer or heart attack or any critical illness. Tapos, hindi niya sinabi doon na meron pala siyang history or yung family history meron pala, hindi niya sinabi sa application. So, possible na magkaroon talaga ng problema sa claims. Pero kung sinabi naman niya upon application, so sinabi niya sa akin yung totoo. Kasi nga, ganun din, taya ko din yung lisensya ko. So, sabihin mo yung totoo sa akin kasi ako yung representative ng Sun Life. So, pangalan ko din po ang nakaharap doon kay Sun Life. So, pwede akong, kahit saan ako pupunta, pwede akong makasuhan, di ba? So, pangalan ko, taya ko. So, hindi ko rin tataya yung pangalan ko sa'yo kung hindi ka ganun ka-honest sa akin. So, ayun, naintindihan naman niya na ganun pala yun. Sabi ko, opo, kasi halimbawa, issued ka ng 1 million critical illness benefit. Tapos, ibibigay lang sa'yo agad-agad yun na wala man lang requirements na, halimbawa, yes or no lang naman yun. Sabihin mo lang yung totoo na ano ba yung health history mo. Kasi nga, hindi naman lahat ng may family history or may health history ka na, hindi ka na-approve. May mga clients naman ako na meron silang history ng family health history na hindi maganda pero approve naman. So, ganun yung case ng client ko na, ay, ganun pala yun, na paano siya na, akala niya basta-basta lang yung pag-apply. Madali lang naman talaga mag-apply, lalo na kung healthy ka at bata ka pa. So, siya, bata pa naman siya pero may health history na nga siya. So, ayun, naintindihan niya at kasi nga, privacy daw niya yung health. So, sabi ko, hindi ko naman ikakalat yun. Dito lang naman yan sa atin, kay Sun Life. Sa ating tatlo, kay Sun Life, sa iyo at sa akin. Kumbaga, private naman yun. Hindi ko naman ipagkakalat yun kasi nga Data Privacy Act yun. So, ganun siya. Hindi siya basta-basta na kahit ba magbigay ka pa sa akin ng 1 million kung hindi mo naman sasabihin yung totoo, yung about sa income, kung saan galing yung income mo, and also sa health history mo, hindi mo kayang sabihin yung totoo. So, hindi ko na rin itataya yung pangalan ko sa iyo. Pangalan ko, taya ko, tapos pangalan mo, kumbaga pinagkatiwalaan mo, pinagkatiwalaan din kita. Ganun lang po siya. So, hindi siya yung gusto mo lang mag-apply anytime, approve ka anytime. Hindi po siya ganun. May proseso. Ayun lang po and have a great evening.